3 taon na kaming kasal. Saka ko lang napagtanto na isa lang pala akong pamalit sa puso ng asawa ko para sa dati niyang pinakamamahal. Kaya, nagpa siya akong makipaghiwalay. Sa nakalipas na 3 taon, nagpakahirap ako para sa pamilyang ito. Pero kahit ang anak naming babae ay galit sa isang amang tulad ko. Kamakailan, dinala pa ni Basha, ang asawa ko, ang dating minamahal niyang si Miguel Rodriguez sa bahay. Sa mismong harapan ko, nang iminungkahi ko ang diborsyo. Hindi ko inaasahan na bigla na lang niyang ihahagis ang kasunduan sa diborsyo sa mesa. Pagtingin ko sa kasunduan, napagtanto kong matagal na pala itong nakahanda. Hindi pa lang niya ibinibigay sa akin. Naalala ko noong bagong kasal kami. Walang-wala si Basha, baon pa sa milyon-milyong utang. Ako mismo ang unti-unting nagbayad ng lahat ng utang niya at tumulong sa kanya na itayo ang una niyang kumpanya. Pero ngayon, gusto na niya akong itulak palabas sa buhay niya. Inaabangan ng bawat araw na ako'y mawala. Sa wakas, dumating na ang araw na hinihintay niya. Bakit? Yumuko ako. Ang tingin ko'y nakapako sa kasunduan sa diborsyo. Pinipigilan ang hininga, at iisa lang ang nasabi ko. Bakit? Si Basha, na nakatayo sa harap ko, ay inabutan ako ng ballpen. Kung magtatanong ka kung bakit, siguro dahil magkaiba na tayo ng landas. Magkaiba na ng mga tanawin. Hindi ikaw ang makakasama ko sa pag-abot sa tuktok. Lalayo lang tayo ng lalayo sa isa't isa. Walang kaligayahan sa pagsasamang ito. Tuktok, napabuntong hininga ako. Hindi malaman kung natatawa o naiiyak. Noong minahal ko siya, alam kong masipag siya sa kanyang karera. Minahal ko siya kaya isinantabi ko ang lahat para suportahan ang mga pangarap niya. Akala ko, kapag nagkaroon na siya ng sariling kumpanya, ng matatag na buhay, titigil na siya. Lilingunin ang taong laging nasa tabi niya, ako. Pero sa huli, ito ang narinig ko. Alam ni Basha na mali siya. Hindi niya ako matingnan ng diretso. Kumuha siya ng isang bank card mula sa kanyang pataka na handa na. Sabi niya, wala nang saysay ang mga salitang ito. Heto ang 2 milyon. 1 milyon para bayaran ang dating utang. At itong 1 milyon ay regalo ko na lang sa'yo sa paghihiwalay. Ang sasakyang pangkasal at ang bahay na binili natin. Lahat yan sa'yo na. Sapat na ba? Hindi ako umimik. Kumuha pa si Basha ng isa pang card. Heto pa ang 2 milyon. 4 na milyon lahat. Ginawa ko na ang lahat. Tanggapin mo na. Para naman may maiwan pa tayong magandang alaala sa isa't isa. Tinitigan ko ang 2 bank card sa mesa. Matagal bago nagsalita. Ngayon, mukhang mas gusto mo nang gamitin ang pera para ayusin ang mga problema. Ganoon ba talaga kahalaga ang pera at kapangyarihan? Tumalikod si Basha, tumingin sa labas ng bintanang salamin. Ang mga matay puno ng mga bituin at malawak na karagatan. Ang taong nasa paanan ng bundok ay hindi kailanman maiintindihan kung ano ang iniisip ng taong nasa tuktok. Iyon ang pagkakaiba natin. Hindi mo kailanman maiintindihan kung ano talaga ang gusto ko. Sa mata ni Basha, kapag may pagkakaiba na sa antas ng pag-iisip, wala nang saysay ang pagsasamang ito. Dadagdagan lang nito ang sakit ng 2 tao. Oo nga, tumango ako. Hindi ko kailanman maiintindihan kung ano talaga ang gusto niya. Ang alam ko lang, kapag umuulan, papayungan ko siya. Kapag masakit ang tiyan niya, ipagluluto ko siya ng gamot. Bawat umaga, tatakbo ako para bilhin ang paborito niyang lugaw at bicho-bicho. Alam ko lang na panatilihing malinis ang bahay para maganda ang mood niya pag-uwi. Huminga ako ng malalim. Wala nang pag-aalinlangan. Kinuha ang ballpen at pinirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Ang 2 bank card ay itinulak ko pabalik kay Basha. Kinuha ko lang ang kwintas na suot niya sa leeg. Medyo namumula ang mga mata ko. Itong kwintas, kukunin ko. Ang kwintas na ito ay para lang sa asawa ko. Ngayon, hindi na kita asawa. Walang sinabi si Basha. Ibinalik niya sa akin ang kwintas. May malalim na kalungkutan sa aking mga mata. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Sa totoo lang, pinagsisisihan kong nakilala kita. Habang pinagmamasdan akong papalabas dala ang kwintas. Si Basha ay tahimik na nakatayo. Naninigas ang katawan. Pakiramdam niya'y may mahalagang bagay na unti-unting nawawala sa kanya. Sa sandaling iyon, si Basha, na malaya na, ay hindi nakaramdam ng saya tulad ng inaasahan niya. Bagkus ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan. Ang dahilan kung bakit niya dinala si Miguel Rodriguez sa bahay ay hindi para isapubliko ang relasyon nila sa pamilya.
kundi para tuluyan na akong sumuko. Bagamat sa estado at katayuan ni Miguel, talagang bagay sila. Pero sa ngayon, wala na siyang anumang iniisip tungkol doon. Pagkatapos, namumula ang mga mata ni Basha na nagsabing, "Pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Huwag niyo na akong tawagin para kumain." Hindi niya alam kung bakit. Kahit naayos na ang malaking problema sa kanyang isip, dapat sana'y gamaan ang kanyang pakiramdam. Pero hindi siya makaramdam ng saya. Tulala lang siyang bumalik sa kwarto. Sa silid, ang mga litrato namin noong kasal ay maayos na nakaayos. Araw-araw kong pinupunasan ang mga litratong ito para malinis. Maingat ako sa trabaho. Walang makakapintas. Pero sa huli, hindi pa rin ako ang naging lalaking itinakda para sa kanya. Paglabas ko ng bahay ng mga Leo, apelyido ni Basha. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ang sariwang hangin sa labas. Tiningnan ang kwintas na may disenyong dragon sa aking kamay. 3 taon ng pagmamahalan. Sabi nila'y nakalaya na, pero kapag talagang dumating na sa pagtatapos, gaano ko man subukan, hindi ko magawang bitawan. Pero sinubukan ko talaga. Sinubukang panatilihin ang maayos na pamilya. Sinubukang unawain ang bawat kamag-anak na nagpapakita ng pagkainis. Sinubukang tulungan siyang ayusin ang mga relasyon sa likod ng mga pangarap niya para maging matagumpay siya sa kanyang karera. Hindi nagtagal pagkaalis ko. Naging napakaingay na sa bahay ng mga Leo. Kumalat na sa buong pamilya ang tungkol sa aming diborsyo. Maliban kay Lolo, lahat ng kamag-anak mula sa ika-8 lahi hanggang sa ika-7 tiya ay naroon. Ang ina ni Basha, si Aling Carmen, ay nag-anunsyo, ngayong araw, magkakaroon ng malaking handaan. Imbitado lahat ng kamag-anak. "Nay, sabi niyo po, pagkatapos maghiwalay ni ate, yung bahay na binili nila ni Kuya sa Villa Paz ay ibibigay niyo sa akin." "Tuloy po ba yun?" tanong ng kapatid ni Basha. Si JM, na halatang excited at kinakabahan. "Hay nako, mamaya mo na yan problemayan." Nakatingin ang tito mo at mga tita. "Hindi ka ba nahihiya?" Sinaman siya ng tingin ni Aling Carmen. Pagkatapos ay masayang inanyayahan ang lahat at hinayla si Miguel Rodriguez. Ipinakilala isa-isa sa harap ng lahat ng kamag-anak. Naku po, ang pamilya Rodriguez pala ay talagang malaking angkan. Si Basha, mapapangasawa si Ginoong Miguel. Isang hakbang paakyat sa langit, nagmamadaling pumalakpak ang tiyo segundo. May pangarap talaga si Basha. Siya ang dangal ng ating pamilya, lahat ng tiya ay nagtaas ng hinlalaki bilang papuri. Hindi nagtagal. Dumating na rin ang ama ni Basha. Si Mang Lito. May hawak na pipa at maayos ang pananamit. Dati, mahirap ang pamilya, baon sa utang, at hirap sa buhay. Pero nitong mga nakaraang taon, umunlad ang negosyo ng anak niya. Kaya nakakatikim na rin siya ng kaunting ginhawa. "Lito, halika't makilala mo ang magiging manugang mo." Nagmamadaling lumapit si Aling Carmen para hilahin siya. Magalang na lumapit si Miguel Rodriguez para bumati. Agad na naaga ng porselanang pipa ang pansin ni Miguel. "Wow, napakagandang pyesa. Ito ba ay pipa mula sa dinastiyang Han? Dati, nabalitaan kong napunta ito sa isang mayaman sa katimugang rehiyon. Matagal ko na itong hinahanap pero hindi ko makita." Medyo natigilan si Mang Lito. "Mahalaga ba to?" Ngumiti si Miguel. "Nagbibiro po kayo, tiyo. Siguradong mahalaga ito. Ang minimum na presyo nito sa subasta ay umaabot na sa 3 milyon. Hindi basta-basta nabibili ito." Huminga ng malalim si Mang Lito. Nagkatinginan sila ng asawa niya. Puno ng kasiyahan ang kanilang mga mata. Mabilis na naglabas ulit si Mang Lito ng isa pang antigo. Isang singsing na jade. Ang berdeng kulay ng lumang jade ay napapalibutan ng ilang hibla ng tanso. Sa pagkakataong ito, kahit si Miguel Rodriguez na sanay nang makakita ng mga antigo ay nagulat. Itong singsing, mula ba ito sa huling bahagi ng panahon ng naglalaban ng mga estado? Totoo ba to? Ang galing nyo naman, tiyo. Dati itong lumitaw sa gitnang kapatagan. Pero ayon sa mga sabi-sabi, nabili na ito ng isang mayamang negosyante. Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Napakalunok si Mang Lito. Hinayla niya si Aling Carmen papasok sa silid. Hindi nagtagal. Naglabas siya ng isang serye pa ng mga antigo. "Ginoong Miguel, matalas ang inyong mata. Tulungan niyo akong tingnan ang mga ito." Seryosong sinuri ni Miguel ang mga ito sandali. At sa huli, nagbigay ng sagot na halos ikabagsak ni Mang Lito sa sahig. "Lahat ay antigo.
At bawat isa ay may hindi maliit na halaga. Ang pinakamura ay nasa 4 na milyon na. May presyo pero walang merkado. Tiyo, saan niyo po nabili ang mga ito? Isang piraso lang nito. Mayayanig na ang buong mundo ng mga antigo sa Maynila, sabi ni Miguel na may pagkasabik. Napakalunok si Aling Carmen. Mukhang komplikado ang kanyang ekspresyon. Ito yung mga Reg Along dinala ng Popoy na yun noon. Ang ekspresyon sa mukha ni Aling Carmen ay talagang nakakatuwa. Ang lalaking iyon na akala nila'y mahina ay nagbigay pala ng isang tumpok na antigo bilang regalo. At sa loob ng 3 taon, walang sino man sa pamilya nila ang nakapansin sa halaga ng mga ito. Ang asawa niya, si Mang Lito, araw-araw na humihit-hit ng tabako gamit ang mga anti-gang iyon. Pagkatapos humithit, binabasag pa ang mga makasaysayang bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Diyos ko, halos mabaliw na siya. Sinisisi niya ang walang kwentang lalaking iyon. Pero hindi niya alam kung saan niya nakuha ang mga anti-gang ito. At saka, hindi niyo ba napansin? Tungkol sa mga bagay na ito, hindi niya kailanman binanggit. Pagkatapos ng diborsyo, wala siyang dinalang kahit ano. Kung gayon, dapat batiin sina Tiyo at Tia. Ito ay isang hindi inaasahang biyaya. Ngumiti si Miguel. Talagang isang hindi inaasahang biyaya. Sino ang mag-aakala na ang lalaking iyon na akala nila'y walang silbi ay aalis at mag-iiwan pa ng ganito kalaking yaman? Patunay ito na itinakda ng umangat ang pamilya Leo. Walang makakapigil. Sandali, biglang dumilim ang mukha ni Aling Carmen. Na para bang may naalala. Yung batang yun, pagkatapos pumirma ng kasunduan sa diborsyo. Hindi ba tinanong niya si Basha tungkol sa kwintas? Sa dami ng anti-gang ito na hindi niya dinala. 4 na milyong cash na hindi man lang tinapunan ng tingin. Pero ang kwintas lang na iyon ang kinuha niya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Carmen. Anong klaseng kayamanan ng kwintas na yon? Nang sabihin niya iyon, si Mang Lito, JM, at Miguel Rodriguez. Silang tatlo ay nagulat. Oo nga, wala siyang kinuha. Kwintas lang. Ibig sabihin, ang kwintas na iyon ay may halagang higit pa sa lahat ng ito. Iyon lang ang lohikal na paliwanag. Walang hiya, sigaw ni Aling Carmen na ikinagulat ng lahat sa sala. Popoy, ikaw na walang hiya ka. Pagkatapos ng diborsyo, gusto mo pang nakawin ang kayamanan ng pamilya namin. Hindi kita patatahimikin. Sa mata niya, ang kwintas na iyon ay naging pamana na ng pamilya Leo. Isang bagay na may halagang higit pa sa mga anti-gang iyon. Imposible, yang si Popoy. Araw-araw kumakain at umiinom sa bahay natin. Pera naman ni Basha ang ginagastos. Anong karapatan niyang gawin yun? Sa panahon ngayon, maraming masasamang balak ang mga tao. Yung mga tulad niyang mukhang maamo. Lalong maraming pakana. Nagkumpulan ang mga kamag-anak. Kanya-kanyang sabi. Walang gustong magpatalo. Humihingal si Aling Carmen. Lalong nag-iinit ang ulo. Kailangan kong hanapin yon at bawiin ang gamit ng pamilya ko. Sumusobra na siya. Galit na lumabas si Aling Carmen. Sasama ako sayo, Maria. Delikado kung mag-isa ka lang. Kumislap ang mga mata ni JM, hindi malaman kung ano ang iniisip. Puno ng galit na umalis ang dalawa sa bahay. Samantala, ako'y bumalik sa Villa Paz. Sa bahay na dati naming tinitirhan. Habang tinitingnan ang mga alaala na naiwan sa silid. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Itong bahay na ito, binili namin noong bagong kasal kami. Nang magtayo ng kumpanya si Basha at nagkapera na kami. Saka lang kami lumipat sa mansyon. Buong pamilya ay lumipat sa mansyon. Kaya ang bahay na ito sa Villa Paz ay napabayan na. Mula noon, unti-unting nanlamig ang aming pagsasama. Siguro, matagal nang nakatakda ang kahihinatnan nito. Tok, tok, tok. Hindi ko alam kung gaano katagal. Habang nag-aayos ako ng gamit, bigla akong nakarinig ng mabilis na katok sa pinto. Lumabas ako para buksan. 2 tao ang nakatayo roon. Isang tao ang matamang nakatitig sa akin. Ano na naman ang kailangan ninyo? Malamig kong sabi habang tinitingnan ng 2 nasa harap ko. Hindi ko kinuha ang pera. At hindi ko rin tinanggap ang mga bagay na pag-aari ng pamilya ninyo. Pagkatapos kong pumirma sa kasunduan sa diborsyo, wala na akong kaugnayan sa pamilya ninyo. At makakasiguro kayo, aalis ako sa bahay na ito pagkatapos kong maayos ang mga gamit ko. Nakakainis talaga ang 2 ito. Ayoko na silang makausap pa. Binuksan ni Aling Carmen ang pinto.
Itinulak ako at pumasok sa silid. Saka umupo sa sofa. Siyempre gusto mong umalis. Siyempre ayaw mong kumuha ng kahit ano. Paanong mapapansin mo ang mga mumurahing bagay na ito? Nang marinig iyon, natigilan ako ng matagal. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya. Maging sa kasal o sa diborsyo. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Bakit sa tingin niya ay parang ako pa ang nakalamang? Sumingit na rin si JM, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalain na ganyan ka pala katago. Popoy, sa pangkaraniwan, wala kang ipinapakita. Pero pagdating sa hatian ng yaman, wala kang pakundangan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Kung may sasabihin kayo, diretsuhin nyo na. Wala akong oras para sa hulaan. Mabuti kong diretsahan. Ayoko ring magsayang ng laway sayo. Sabi ni Aling Carmen habang nakadekwatro. Pumirma ka na sa kasunduan sa diborsyo. Kinuha mo ba ang kwintas ng anak ko? Oo, ang kwintas. Bahagyang nang inig ang mga pilikmata ko. Tama. Ano ngayon? Kung gayon, mula nang naging direktor ang anak ko. Ang pagkain mo, ang gastos mo, lahat galing sa kumpanya. Pagkatapos ng diborsyo, gusto mo pang kunin ang gamit ng anak ko. Sa totoo lang, Popoy, bakit hindi ko napansin na ganyan ka pala kawalanjiya? Malamig na tumawa si Aling Carmen. Ngayon, lilinawin ko sa'yo. Pwede kang umalis, pero iiwan mo ang kwintas. Umalis ka nang walang dala. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis. Nang marinig ang mga salitang halatang walang katwiran, natawa ako sa galit. Isa pa, mula nang itatag ni Basha ang kumpanya. Lagi akong nagsisilbing project consultant doon nang walang sahod. At saka, itong kwintas ay sa akin talaga. Pag-aari ko lang. Kaya anong masama kung kukunin ko? At tungkol sa diborsyo, walang dahilan para umalis akong walang dala. Kumislat ang mga mata ni Aling Carmen. Alam niyang wala akong ibang kinuha. Ang kwintas lang na iyon ang gusto ko. Kaya siguradong may espesyal na halaga ito. Hindi niya ako pinagsalita pa. Iginagalang ko kayo dahil ina kayo ni Basha. Kaya kung magtimpi, pero ngayon, gusto nyo pang gamitin ang edad nyo para takutin ako. Sino ba kayo sa akala nyo? Namula sa galit si Aling Carmen. Halos hindi makapagsalita. Popoy, gusto mo na bang mamatay? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa nanay ko. Tingnan natin kung hindi kita burahin sa mundo. Hinampas ni JM ang mesa at tumayo. Dinuro ako habang nagngingit-ngit ang mga ngipin. Subukan mo lang. Hindi ko masisiguro kung makakalabas ka pa ritong nakatayo pagkatapos mong gawin yan. Tiningnan ko si JM ng malamig. Samantala, si Aling Carmen ay nakapamaywang. Walang tigil sa pagduduro at pagmumura sa akin. Palamunin ka lang. Mukha kang kaawa-awa. Anong karapatan mong magmay-ari ng ganyang kaalagang bagay? Ang anak ko lang ang karapat-dapat sa kwintas na yan. Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo na yan. Nay, huwag nyo na siyang hanapin pa. Nakita ni JM ang kwintas na kulay berdeng jade na basta na lang nakapatong sa mesang bilog sa sala. Kaya tumakbo siya palapit dito na may mapang asar ng ngiti. Ang tanga naman nito, dito pa iniwan ang napakahalagang kayamanan. Ha ha ha, lahat ng ito ay dapat paghirapan. Nagningning ang mga mata ni Aling Carmen. Tinitingnan ako ng may matinding pagnanasa. Nang makita iyon, inilahad ko ang kamay ko. Akin na ang kwintas. Natigilan si JM, ngumisi na parang hanggal. Mahigpit na hinawakan ng kwintas. Hindi ibinibigay. Kagatin mo ko. Nasa kamay ko na to. Mangarap ka kung makukuha mo pa to. Uulitin ko. Akin na ang kwintas. Nawalan na rin ng pasensya si JM. Tutal, pumunta lang naman siya rito para tulungan ang nanay niya. May pamilya siyang Leo. May ate siyang susuporta sa kanya. Ano ang dapat niyang ikatakot? Kung matino ka, maghintay ka lang dyan. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Dahan-dahan akong lumapit kay JM, malamig siyang tinitigan ng diretso. Iniabot ang kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso. Siguro, hindi ako ang tipo ng taong madaling takutin. Sukdulan ang galit ni JM. Buong galit kong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Pagkatapos, isang malakas na tapak ang ibinigay ko sa kwintas na hawak niya. Sa isang iglap, naduraj ang kwintas. Ang mga mata ko'y nanliit na parang tuldok. Ang kwintas na ito ang pamana na ibinigay sa akin ng nanay ko noong umalis ako sa aming angkan. Para ibigay ko sa babaeng mamahalin ko sa hinaharap.
Dahil ito ang patunay na siya ang magiging manugang ng pamilyang Chu. Iisa lang ito sa buong mundo. Hindi matutumbasan ng pera. Nako, nabasag pa. Wala naman palang kwenta. Itong basurang to. Tinatawag mo pang kayamanan. Nay, paano kayo nagkamali ng ganito? Mapang-asar na tumawa si JM, na may walang pakialam na kilos. Ang ugaling ito ang tuluyang nagpagalit sa akin. Gusto mo na bang mamatay? Sinunggaban ko ang kwelyo niya. Napakalakas ng pagkakahawak ko na halos masira na ang lalamunan niya. Bitawan mo ko. Anong gagawin mo? Pinagpawisan ng malamig si JM. Bakit ang lakas ng gagong to? Kung iba to, siguradong pinatay ko na. Pero kapatid to ni Basha. Kailangan kong pigilan ang galit ko. Pagkatapos, pinagsasampal ko siya ng sunod-sunod bago ko siya itinapon palabas ng pinto na parang patay na aso. Lumayas kayo. Lahat kayo sa pamilya Liu. Pati si Basha. Ayoko na kayong makita pa. Sa biglaang pagbabago, natulala si Aling Carmen. Maya-maya lang ay natauhan siya. Nang makitang bagbog sarado ang anak, nakaramdam siya ng sakit at galit. Wala na siyang pakialam sa kwintas. Sumugod siya sa akin. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Hayop ka. Maniwala ka. Dudurugin kita. Tiningnan ko siya ng malamig. Iisang salita lang ang sinabi ko, labas. Natigilan si Aling Carmen. Nanlaki ang mga mata. Nanlambot ang katawan. Muntik nang mapaluhod. Hirap na tumayo si JM. Hawak ang namamagang mukha. Pulang-pula ang leeg at ulo. Agad niyang kinuha ang telepono. Tol Doy, nandyan na ba kayo? Akyat kayo dali. Binugbog ako. Sige, Boss JM, papunta na ang mga tropa. Malamig nang umisi si JM. Alam niyang hindi siya pupunta ng mag-isa. Tumawag na ng backup ang nanay niya kanina pa mga kaibigan niya noong palaboy-laboy pa siya. Hindi nagtagal. Isang grupo ng mga lalaki ang umakyat sa hagdan. Lahat sila ay may makukulay na buhok. May ilan pang ang may kasamang girlfriend. Sino ang nang-ahas saktan ng kapatid ko? Kami ang bahala sa kanya, sigaw ng isang matangkad na lalaking may bughaw na buhok. Itinuro ako ni JM. Ayun yung gagong yun. Huwag kayong padalos-dalos. Malakas yan. Hawakan nyo. Ako mismo ang gugulpi dyan. Boss JM, huwag kang mag-alala. Mula nang pumasok ako sa ganitong buhay, wala pa akong inuurungan. Baka siya pa ang hindi makatagal sa bagbog. Pagkasabi niya yun, isang malamig na kislap ang gumuhit sa mga mata ko. Itinaas ko ang paa ko at malakas na sinipa ang tagiliran ni JM. Tumalsik si JM, bumagsak ng malakas sa pader. At hindi na gumalaw. Kung hindi kaya ng isa, sugurin niyo ng lahat. Agad na bumunot ng armas ang grupo at sumugod. Pero sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng hagdan. Isang babae ang lumitaw sa harap ng lahat. Matangkad siya. Litaw ang kanyang mahahaba at tuwid na mga binti sa laylayan ng kanyang bestida. May malamig at marangal na kagandahan. Isang grupo ng mga special ops na bodyguard na naka-tactical mask at may mga baril ang kumontrol sa hagdanan. Ang mga gangster na ito ay hindi pa nakakita ng ganitong eksena. Agad na nanlambot ang mga tuhod at hindi makatayo ng maayos. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na galawin si Dr. Chu. Dr. Chu. Sino si Dr. Chu? Natigilan si Aling Carmen. Nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala. Nang makita ni JM ang babae, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Nagmamadali siyang gumapang patayo mula sa sahig. Inayos ang damit at buhok. At nagmamadaling lumapit sa babae. Miss Ganda, baka nagkakamali po kayo ng tao. Walang doktor dito. Lalo na ang sinasabi niyong Divine Doctor. Ako nga po pala si JM, ang pangalawang young master ng pamilyang Liu ng Katimugang Rehiyon. Narinig niyo na po ba ang pamilya naming Liu? Tiningnan ako ng babae. Pagkatapos ay si JM, at bahagyang ngumiti ng may kayabangan. Ang pamilya Liu ng Katimugang Rehiyon. Sumikat nitong nakaraang 2 taon. Naging excited si JM at humakbang palapit. Tama po. Kung narinig niyo na ang pamilya naming Liu, edi mas madali na ang susunod. Imbitahan ko po kayo. Labas tayo. Kumain. Magkakilala tayo. Ipakikilala ko kayo sa ate ko. Baka magkaroon pa tayo ng pagkakataong mag-collaborate. Sumulyap ang babaeng nakaitim na bestida. Ngumiti. At agad na sinampal ng malakas si JM. Ang pamilya Liu ng Katimugang Rehiyon ay hindi karapat-dapat sa suporta ko. Ang lakas ng loob mong saktan si Dr. Chu.
Natulala si JM sa sampal. Nasampal ko na siya kanina. Masakit pa rin ang mukha niya. Tapos ngayon, sinampal na naman siya ng babaeng ito sa mismong lugar na iyon. Kapatid siya ni Basha, pangalawang young master ng pamilya Liu. Tagapagmana ng kanilang angkan sa hinaharap. Isang matipunong lalaki. Ang lakas ng loob niyang sampalin ako. Sinampal niya ako. Tiningnan siya ng babaeng nakaitim na bestida ng may paghamak. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, kung hindi ka makapagbigay ng matinong paliwanag, siguradong papatayin kita. Paluluhurin kita para humingi ng tawad. Nang makita ni JM ang eksenang ito, nagpanik siya. Siguradong baliw ang babaeng ito. Malamig na ngumiti ang babae at sumenyas. Agad na lumitaw ang isang armadong bodyguard at pinigilan si JM sa balikat. Nagsusuot siya ng leather gloves. Anong gagawin mo? Natakot si JM. Sa pagkakataong ito, talagang takot na siya. Baliw ang babaeng ito. Pak, pak, sunod-sunod na sampal ang umalingaw-ngaw. Namaga ang mukha ni JM na parang ulo ng baboy. Habang pinapanood ito, umiling ako. Talagang hindi marunong tumingin ng sitwasyon. Nang makita ni Aling Carmen na bagbog sarado ang anak, sumugod siya. Anak ko, huwag mong saktan ang anak ko. Sa lakas niya, baka napigilan niya ang babae. Pero sayang, may mga bodyguard ito. Agad siyang tinutukan ng baril ng isang bodyguard. Pinilit siyang lumuhad. Nang magsawa na sa kakasampal ang babae, tumigil siya. Si JM ngayon ay puno ng dugo ang bibig. Galit na nakatingin sa babae. Nanunumpa sa sarili na maghihiganti pagdating ng pagkakataon. Ganoon din ang iniisip ni Aling Carmen. Mula nang umasenso ang pamilya Liu, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Nayurakan ang kanyang dignidad. Tiningnan sila ng babae. Pagkatapos ay hinubad ang duguan niyang guwantes. Itapon ang dalawang yan sa ilog ng katimugang rehiyon. Ano? Akala ni na Aling Carmen at JM ay hindi sila itutuloy na itapon sa ilog ng katimugang rehiyon. Nagbibiro ba siya? Gusto niya kaming patayin. Hanggang sa sinimulan na silang kaladkarin ng mga bodyguard. Saka lang nila napagtanto na hindi nagbibiro ang babaeng ito. Pakawalan niyo kami. Magbabayad ang pamilya naming Liu, sigaw ni Aling Carmen. Takot na takot, humihingi ng tawad at awa. Si JM naman ay sa wakas na tauhan. Nanginginig ang dalawang binti, biglang nagbago ang banwigi, atmosphere, sa lugar. Sumimangot ang babae, tumalikod at umakyat ng hagdan papunta sa harap ko. Iniabot niya ang kanyang maputi at makinis na kamay. Bahagyang ngumiti, hello, Dr. Chu. Ako si Laika. Pinapanta ako ng tatay ko para sunduin ka. Hindi ko iniabot ang kamay ko para makipagkamay. Tumango lang ako ng bahagya. Kumunat ang noo ni Laika. Hindi siya natuwa sa puso niya. Ang yabang naman ng taong to. Si Laika ay prinsesa ng samahang apat na karagatan. Hindi mabilang ang mga lalaking nanligaw sa kanya at maraming mayayaman at makapangyarihan ang gustong makilala siya kahit isang beses lang. Kahit makipagkamay lang ay nag-uunahan na sila. Pero itong taong ito, kusa nang iniabot ang kamay. Pero binaliwala lang siya. Sige, tara na. Bumaba ako ng hagdan. Hindi tiningnan si JM, hindi rin tiningnan si Aling Carmen. Dumiretso ako palabas sa sasakyan. Sumunod din si Laika pababa. Sinulyapan sina Aling Carmen at JM. Kung hindi dahil kay Dr. Chu, hindi kayo makakaligtas ngayon. Umalis na kayo. Pagkatapos tanggalin ang tali sa kanila, hindi sila nang ahas na tumigil. Nagmamadaling gumapang palabas ng lugar. Sa daan, nahulog ang sapatos. Naiwan din ang backpack. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Aling Carmen. Minumura si Popoy. Walang utang na loob na bata. Ang lakas ng loob magyabang sa harap ko, galit na sabi ni Aling Carmen. Tandaan ko ang utang na to. Hanggat nasa katimugang rehiyon ka. Tingnan natin kung may magagawa ako sa'yo at sa maliit na sorrow na yon. Hindi ako naniniwalang papatayin niya talaga ako. Nagdala ng ilang artista na may peking baril para takutin ako. Talagang hindi ka panipaniwala. Itong bagay na to, mamaya na natin ayusin. Tutulungan kitang gumanti. Huwag ka nang sumigaw. Dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya, mahinang sabi ni JM. Sige, sige, anak, kailangan mong magtiis. Nagmamadaling hinanap ni Aling Carmen ang telepono. Pero nalaman niyang nasa handbag pala ito. At naiwan ang handbag sa daan noong tumatakbo siya palabas. Habang naghahanap ng telepono ang mag-ina,
Isang convoy ng mga pilak na sasakyan ang dahan-daang lumabas sa lugar. Sinundan ito ng dalawang maluluwang na pilak na kotse. At pagkatapos ay 4 na espesyal na binagong security vehicle. Napanganga si JM, nanlaki ang mga mata. Ano to? Ang daming sasakyan. Hindi pa tapos. Tinitigan ni JM ng mabuti at biglang kinusat ang mga mata. Pinagmasdan ang isang van. Hindi kaya ako nagkakamali. Yung si Popoy, nakasakay sa kotseng iyon. Narinig iyon ni Aling Carmen. Agad na tumulo ang luha. Umiiyak na nagsabi, kawawa naman ang anak ko. Nabugbog hanggang sa natulala na. Paanong makakapagmaneho ng ganyang sasakyan yang si Popoy? Kahit ang pamilya ng basya ko walang ganyang convoy. Hindi karapat-dapat ang anak ko. Nagmamadaling sinabi ni JM. Alam kong galit ka. Galit sa babaeng yun. Galit kay Popoy. Pero huwag kang magmadali. Nangangako akong tutulungan kitang gumanti. Natulala si JM, hinimas ang sentido. Siguradong nagkamali lang ako ng tingin. Siya, makakapagmaneho ng ganyang sasakyan. Pero hindi ko na talaga alam. Nakasakay ako sa kotse. Walang kaalam-alam sa iniisip ng mag-ina. Kahit alam ko pa, wala akong pakialam. Sa tabi ko, inaayos ni Laika ang mga dokumento. Maya-maya, inabot niya ang mga dokumento sa harap ko. Dr. Chu, pakitingnan po. Ito ang mga medical record ng mga empleyado naming may malubhang karamdaman kamakailan sa aming kumpanya. Dati, nag-imbita na kami ng maraming kilalang eksperto sa loob at labas ng bansa. Pero kakaunti lang ang resulta. Ilang empleyado na ang namatay dahil sa sobrang lala ng sakit. Kahit na ngayon, kami sa samahang 4 na karagatan ay kaya pa namang ayusin ang trabaho. Pero kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, magugulo ang mundo. Itutulak nito ang samahan sa isang dehadong posisyon. Kaya, Dr. Chu, pakiusap, iligtas nyo kami. Tinanggap ko ang mga dokumento at tiningnan ng ilang beses. Hindi ko masisiguro ng 100% na malulutas ko ang problema ninyo. Lumapit si Laika sa akin. Basta tulungan nyo lang kaming malutas ang problemang ito. Gagawin ng samahang 4 na karagatan ang kahit anong hilingin nyo. Itinulak ko siya palayo, susubukan ko. Kahit hindi ko masisiguro ng 100%, may 70% akong kumpiyansa. Kaya huwag kayong mag-alala. Natigilan si Laika. Hindi dahil nagulat siya sa kumpiyansa ko, kundi dahil hindi niya inaasahan na itutulak ko siya ng ganoon. Siya ay isang marangal na babae na may napakagandang pangangatawan at kaakit-akit na itsura. Mataas pa ang katayuan. Pero hindi ba't hindi ako tumugon sa kanya? Siguradong napakalakas na tao nito. Naisip niya. Tama ang sinabi ng tatay ko. Itong si Dr. Chu ay makakatulong na malutas ang problema ng samahang 4 na karagatan. Samantala, si JM ay nakahiga sa kama ng ospital. Puno ng benda ang mukha. Tanging mga mata, ilong, at bibig lang ang nakalabas. Dinala ni Basha ang isang gwapong lalaki. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Anong nangyari dito? Bakit ganito kalala ang sugat ni JM? Nakaupo si Aling Carmen sa tabi ng kama. Tahimik akong nagdarasal. Hindi ba yang si Popoy? Muntik nang patayin ang kapatid mo. Hindi ka panipaniwala. Noong magkasama pa kami, wala siyang ginagawa. Pagka-divorce, lumabas ang tunay na kulay. Handang gawin ang lahat para sa pera. Kung hindi ko siya hinayla para tumakbo ng mabilis ngayon, maghahanda na rin kayo ng libing. Siguradong si Popoy ang may gawa ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Basha. Hindi makapaniwala sa narinig. Bagamat hiwalay na sila, pakiramdam pa rin niya ay kilalang-kilala niya ang dating asawa. Si Popoy ay may mahinahong personalidad. Mabait, laging mapagpasensya at maalaga sa bawat detalye. Sa loob ng ilang taon, hindi sila nagkaroon ng alitan. Masasabing huwaran siyang mabuting lalaki. Kaya paano siya makakapanakit ng tao? Bukod sa kanya, sino pa? Sinabi ko na sayo, Basha, naloko ka na niya. Hindi mabuting tao yang gagawang yan. Lihim na siyang naghanap ng ibang babae. Ngayon, ang nanakit sa amin ni JM ay yung babaeng yun. Sinabi pa niyang atali kami at itapon sa ilog ng katimugang rehiyon. Tunay na demonyo. Lalong kumunat ang noo ni Basha. Hindi niya inaasahan na matagal na palang may ibang babae si Popoy. Niloloko lang niya ang sarili niya. Sa totoo lang, malas si Basha. Sa isang banda, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang humusga. Dahil hindi ganoong tipo ng tao si Popoy. Kung hindi,
Hindi siya makakaramdam ng sakit at pagsisisi pagkatapos ng diborsyo. Sa kabilang banda, kilala rin niya kung anong klaseng tao ang nanay niya. Laging puno ng kasinungalingan ang bibig. Para sa pansariling interes, gagawin ng lahat, kung ano-anong salita ang sasabihin para suruan si Popoy. Ano ba to, Nay? Bakit kayo nagkita ni Popoy? Kayo ba ang kusang gumawa ng gulo? Tinitigan ni Basha ang nanay niya. Nagbago ang mukha ni Aling Carmen. Basha, anong sinasabi mo? Iniisip mong ako ang gumagawa ng gulo. Agad na sumigaw si Aling Carmen. Diyos ko, anak ko, kawawa naman tayong mag-ina. Sana hinayaan na lang nila tayong mamatay. Nay, nahihilo si Basha. Sa tabi niya, isang matangkad at gwapong lalaki ang umaalaw sa kanya. Basha, kilala mo ang tao sa mukha, pero hindi sa puso. Matagal mo nang kilala si Popoy. Pero paano mo masisiguro na lubos mo na siyang kilala? Magaling magpanggap ang mga lalaki. Siya, para makasama ka, para makaakyat sa tuktok mo. Hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng anumang paraan para magkaroon ng magandang impresyon sa mata mo. Ngayong hiwalay na kayo, alam niyang mawawala na sa kanya ang lahat. Natural na ayaw na niyang magpanggap pa at gagantihan niya ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Aling Carmen. Nagmamadaling sumang-ayon. Tama ka, ganyan talaga ang katotohanan. Ang manugang ko ang talagang nakakaintindi. Napakalaki ng pagkakaiba kumpara kay Popoy. Ngumiti ng malumanay si Miguel Rodriguez. Nay, kayo ni JM, magpagaling kayong mabuti. Ako na ang bahala rito. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang paliwanag. Hanggat nasa katimugang rehiyon, hindi makakatakas si Popoy. Huhulihin ko siya at dadalhin sa harap ninyo. Babaliin ko ang bawat buto niya. Para malaman niya kung gaano siya kawalang kwenta. Tuwang-tuwa si Aling Carmen. Nagniningning ang ngiti. Napakabuti. Naniniwala ako sa'yo. Natulala si Basha. Hindi alam kung totoong si Popoy nga ba ang gumawa nito. Lagi ba siyang nagkakamali sa pagtingin sa kanya? Sa totoo lang, mapagpanggap, mapagpasensya, at malupit ba siya? Hinimas ni Basha ang sentido. Kinuha ang telepono at tinawagan ako. Tatawagan ko siya. Tatanungin ko ng malinaw. Kung talagang sobra na siya, tutulungan ko kayong makakuha ng hustisya. Nang marinig ni Basha na tatawag siya, agad na nagbago ang ugali ni Aling Carmen. Nagmamadaling ngumiti at nagsabi, huwag mo nang tawagan. Kahit galit ako sa taong yun. Hindi naman ako Iris Yonal. Ayokong mahirapan ka. Huwag mo nang tawagan. Basta sa hinaharap, maging maayos lang ang buhay mo kasama si Miguel. Masaya na ako. 2 sampal lang naman. Kaya ko namang tiisin. Naramdaman ni Basha na mabigat ang kanyang dibdib. Sa puso niya, laging malakas at dominante ang nanay niya. Hindi kailanman nagpapatalo at laging gustong gumanti. Ngayon, talagang naramdaman niya ang pagbabagong ito. Siyempre, nagbago na rin si Popoy. Naging estranghero na siya. Hindi na niya makilala. Basha, huwag mo nang alalahanin si nanay. Basta sa hinaharap, huwag ka nang makipag-ugnayan sa taong yun. Masaya na si nanay. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Nang makitang nag-aalinlangan na ang anak, masayang nagpatuloy sa pangungumbinsi si Aling Carmen. Dahan-daang inakbayan ni Miguel Rodriguez si Basha sa baywang. Basha, hindi ba't imbitado ka ngayong gabi sa handaan ng Royal Garden na gaganapin sa Kapitolyo ng probinsya? Huminahon ka lang. Isasama kita para bumili ng ilang bestida. Magsasaya tayo at maganda tayong dadalo sa handaan. Nagningning ang mga mata ni Aling Carmen. Oo, tama, Royal Garden. Narinig ko na yan ang pinakamataas na antas na handaan sa Kapitolyo ng probinsya. Kahit ang Samahang 4 na Karagatan ay dadalo. Anak, kung makakakonekta ka sa Samahang 4 na Karagatan, saka ka lang talaga makakatayo ng matatag sa katimugang rehiyon. Bahagyang ngumiti si Miguel. Ang Samahang 4 na Karagatan ay hindi lang may impluwensya sa katimugang rehiyon, kundi sakop din ito ang buong rehiyon ng Jiangnan at Jiangbei. Kung makakagawa ka ng koneksyon sa kanila, talagang mababago mo agad ang iyong kapalaran. Pero ang prinsesa ng samahan, nasabi-sabi ay napakayabang. Mahirap sigurong mapansin niya. Pero okay lang. May mga kakilala ako sa project department ng samahan. Mamayang gabi, kung may pagkakataon tayong makita sila, ipakikilala kita sa kanila. Tumango si Basha. Kung gayon, maraming salamat, Ginoong Miguel. Tungkol kay Popoy,
Siguradong magpapaliwanag ako sa inyong dalawa. Pagkasabi noon ni Basha ay tumalikod na siya at umalis. Sa sasakyan, laging hindi mapakali si Basha. Ilang taon na silang magkasama ni Popoy. May mga pagkakataong nag-aaway sila. Nagtatalo. Pero karamihan pa rin ay masaya at masasayang alaala. Talagang mahinahon at maalaga siyang tao. Pero ngayon, napagtanto niyang nagkamali siya sa pagtingin sa kanya. Lagi niyang niloloko ang sarili niya. Hindi napapansin ang mga itinatago niya. Ang pakiramdam na naloko ay napakasakit. Parang isang relasyon ng maraming taon na biglang gumuho. Sekretaryahan. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa mundo ng negosyo. Hindi mabilang na malalaking tao sa industriya ang nakilala ko. Kaya kung makita agad ang mga mapagpanggap. Pero nagkamali ako ng tingin kay Popoy. Siguradong nagkamali ako. Kakahiwalay lang. Akala ko ako ang mali. Nasaktan ko siya. Napabuntong hininga si Sekretaryahan. Presidente Leo, masyado kang mabait, masyadong madaling maniwala. Matagal ko nang napansin na hindi mabuting tao si Popoy. Ngayon, lumabas na ang tunay niyang kulay. Tama po, Presidente Leo. Nakita niyo na ang tunay niyang pagkatao. Kinuyam ni Basha ang kanyang kamao. Pagkaraan ng ilang sandali, malakas niyang sinuntok ang upuan. Nakakadiri, sobra na siya. Kung may hindi siya gusto, dapat sa akin siya lumapit at sabihin. Bakit kailangang saktan ang nanay ko at kapatid ko? Ano pa ang pagkalalaki niya? Lalong nagalit si Basha habang iniisip ito. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ako. Sa kabilang banda, malapit na akong makarating. Nang makita ang tawag, nag-isip ako sandali pero sinagot ko pa rin. Basha, hindi ko inaasahan na tatawag ka sa akin. Dahan-dahan kong tiningnan ang screen. Parang may libu-libong salita akong gustong sabihin pero hindi ko masabi. Gayunpaman, sa kabilang linya, natulala si Basha. Hindi niya inaasahan na tatawagan ko siya. Binugbog niya ang nanay ko. Binugbog ang kapatid ko hanggang sa hospital. Talaga bang sinabi niyang hindi niya inaasahan na tatawagan ko siya? Hindi ba siya nagsisisi sa mga ginawa niya? Hindi ba niya alam na pupunta ako para harapin siya? Pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Basha ang matawa. Wala na siyang pakialam. Popoy, sa loob ng ilang taon, hindi ko kailanman inisip na ganyan kang klaseng tao. Hamak, walang hiya, marumi, at mapagpanggap, tuso. Talagang pinagsisisihan kong nakilala kita. At lalo pang pinagsisisihan na pinakasalan kita. Alam mo ba, ang pakikipaghiwalay sa'yo ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Bawat salita niya ay parang punyal na tumutusok sa puso ko. Sa pagkakaalala ko, gaano man siya kagalit, hindi kailanman naging ganito si Basha. Hindi kailanman nagmumura, at hindi kailanman nagsasalita ng ganito kagaspang. Pero ngayon, halos mabaliw na siya. Sinasabi ang pinakamasasakit na salita sa akin. Tinanggal ang maskara. Ginawang napakalupit ang lahat. Sinabi ko na sa'yo, kung may hindi ka gusto, kung may hihilingin ka, lumapit ka sa akin at sabihin. Sa relasyong ito, susubukan kong ibigay ang kaya ko, pero hindi mo pwedeng saktan ang nanay ko. Ang kapatid ko. Anong karapatan mong saktan sila? Akala mo ba madaling apihin ang pamilya ko? Hindi ako umimik. Naramdaman ni Basha na hawak na niya ang lahat ng ebidensya. Malamig siyang tumawa at pinilit akong magpaliwanag. Magsalita ka. Magpaliwanag ka. Ngayon, gusto kong marinig kung paano ka magpapaliwanag. Magpaliwanag ka. Kung hindi ka makapagbigay ng dahilan na ikasisi ako. Humanda kang harapin ako. Galit na galit si Basha. Pero ako naman ay kakaibang kalmado. Ang lamig ko ay nagpang-inig sa katabi kong si Laika. Patuloy pa rin sa pagrereklamo si Basha. Sinasabi ang lahat ng kasalanan ko. Wala ka nang masabi, di ba? Isa ka talagang mapagpanggap. Bakit hindi ka nagpakita ng tunay mong kulay noon pa para makita ko? Para malaman kung isa kang manloloko. Nakakadiri ka talaga. Tapos ka na bang magsalita? Mahina kong tanong. Nanginginig sa galit ang mga kamay at paa ni Basha. Kung tapos na, ano? Kung hindi pa tapos, ano? Akala mo ba palalampasin ko to? Binabalaan kita. Iisa lang ang pagkakataon mong magpaliwanag. Kung ako o ang fiancé ko ang pupunta sa'yo. Huli na ang lahat. Bahagya akong ngumiti. Kakahiwalay lang. Nahanap ka na agad ng fiancé mo. Ang bilis mo talagang kumilos. Basha. At alam ko, kung gusto mong magpaliwanag, hindi magiging madali. Kung gusto mong magpaliwanag,
Tanungin mo ang nanay mo o ang kapatid mo kung kaya kanilang tulungang magpaliwanag. Popoy, ang hamak mo. Huwag mo na akong ipahiya pa. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Basha. Sukdulan na ang galit niya. Walang hiya ka talaga. Sumagot ako. Salamat sa komento mo. Ilang taon na tayong magkakilala. Ngayon ay maituturing na ring pagtatapos. Ako ang nanakit sa kanila. Anong gusto mo? Sasamahan kita hanggang sa huli. Gusto ko ring makita kung anong lakas meron si Presidente Basha. Bilang direktor ng 3 kumpanya. Para mapaluhod akong si Popoy sa harap niya para humingi ng tawad. Natulala si Basha. Nakikinig sa boses sa telepono. Ito ang unang beses na ako ang kusang nagpatay ng tawag niya. Nakalma ni Basha ang sarili. Tumingin ng diretso sa unahan. Basta makalipas ang gabing ito. Siguradong pipirmahan ko ang kontrata ng kooperasyon sa Samahang 4 na Karagatan. Makatatayo ako ng matatag sa katimugang rehiyon. Kung hindi, paluluhurin kita sa harap ko at ipauunawa ko sa iyo na wala ako. Wala ka ring kwenta. At ipauunawa ko rin sa iyo na sa pagitan nating dalawa, mayroong bangin na hindi kayang tawirin. Mariin at malamig na sinabi ni Basha, na parang nanunumpa. Samantala, tahimik akong nakaupo sa likurang upuan. Tiningnan ako ni Laika, nakanganga ang bibig, puno ng pagtataka ang mga mata. Mula nang makilala niya ako, ang impresyon niya sa akin ay kalmado at malamig. Para bang hawak ko na ang panalo. Pero kanina, sinira ko ang imaheng iyon. Ang lalaking ito ay kaya ring magalit, kaya ring magwala at mawalan ng kontrol. At ang dahilan, walang iba kundi ang babae sa kabilang linya. Medyo nagtaka si Laika, nakaupo sa tabi ko. Narinig niya ang ilang bahagi ng usapan sa telepono. Ang lalaking ito ay kasal na at hiwalay na. Ang babae sa telepono ay ang dati niyang asawa. Nagtataka siya. Anong klaseng babae kaya ang makapagpapawala sa kontrol ng isang lalaking kasing kalmado nito? May babae kaya sa buong Jiangnan na mas magaling pa sa kanya? Si Laika, Ginoong Chu, may nagawa ba ako kanina na ikinasama ng loob ninyo? Pwede akong humingi ng tawad sa kanya at handa akong harapin ang anumang kahihinatnan. Umiling ako, hindi na kailangan. Okay lang. Kung gayon, hindi na ako magtatanong pa. Pupunta na tayo agad sa punong tanggapan sa Namcam dahil may handaan sa Royal Garden mamayang gabi. Sana makahabol tayo. Tiningnan ni Laika ang schedule sa kanyang telepono. Hindi maiwasang kumunat ang noo. Ipinagkatiwala sa kanya ng ama niya ang pamamahala sa sangay ng Samahang 4 na Karagatan sa Nanning. Araw-araw ay puno ng trabaho. Halos sumabog na ang utak niya. Pagkaraan ng 20 minuto, isang gusaling maliwanag ang lumitaw sa aming harapan. Ang gusaling 4 na Karagatan. Sangay sa Namlin. Dinala ako ni Laika sa pinakamataas na palapag. Sa daan, maraming nurse na nakaputing uniforme ang nagmamadaling dumaan. Lahat sila ay mukhang tensyonado. Mahahalata na ang kasalukuyang sitwasyon ay napakakritikal at hindi na maaaring ipagpaliban pa. Ginoong Chu, lahat ng pasyente ay nakaayos na rito. 37, sila lahat. Maya-maya lang, ipapadala ko ang lahat ng medical report. Hindi ko na kailangan yan. Patanjin na lang. Nang bubuksan ko na sana ang pinto, isang matandang doktor ang lumabas mula sa silid. Mukhang balisa. Nang makita si Laika, napabuntong hininga ang batikang doktor. Binibining Laika, nakabalik ka na pala. Kumusta na ang lagay ni Ginoong Son? Nag-aalalang tanong ni Laika. Umiling si Doktor Kung Yihay. Walang epekto. Lahat ng paraan ay nasubukan na. Hindi man lang matukoy ang sanhi ng sakit. Kaya hindi magamot ng tama. 50 taon na akong doktor. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganito kakaibang sakit. Nang marinig iyon, nanlamig si Laika. Dr. Kong, siya na ang huling pag-asa ko. Tiningnan ako ni Dr. Kong. Ang taong ito ba si Dr. Chu? Malamig ang tingin ni Laika, na hindi naging komportable para sa kanya. Pero parang wala naman akong nararamdamang kakaiba. Ang pamilya Laya, na mayaman, ay maraming nag-aasam sa kanilang yaman. At hindi rin nawawala ang mga masasamang loob na gustong samantalahin ang pagkakataon. Kung walang matalas na mata, gaano man kalaki ang yaman ay mauubos din sa panloloko. Tiningnan ako ni Dr. Kong ng malamig at suminghal. Batang ito, hindi pa gaanong matanda pero malaki na ang ambisyon. Hindi pa sapat ang karanasan pero nangangahas ng manloko na parang mga propesyonal na manloloko. Sa tingin ko,
Wala kang pinagkaiba sa isang tusong manloloko. Si Dr. Kong ay isang kilalang matandang doktor ngunit napakatigas din ng ulo. Bagamat napakagaling ng kanyang kaalaman sa medisina, malaki naman ang problema sa kanyang ugali. Pero kahit paano, kaibigan siya ng tatay ko kaya hindi ko pwedeng ipahiya siya. Hindi nakikinig sa akin si Lolo Kong. Laging iniisip na tama siya. 50 taon na siyang doktor at ipinagmamalaki niya iyon. Pero nang humingi ako ng tulong sa iba, hindi siya pumayag at itinuring itong isang kahihiyan. Hindi ko maintindihan kung bakit napakatigas ng ulo niya. Napangisi ako at sinabi, ang pagiging doktor na hindi makapagpagaling ng sakit. Hinahayaang magdusa ang pasyente hanggang mamatay. Iyon ang dapat ikahiya. Sinasabi mong hindi makakatulong ang iba. Ikaw, kung hindi mo kayang gamutin ang sakit, hindi ba't kahihiyan din iyon? Natigilan si Dr. Kong. Hindi makasagot. Nagpatuloy ako. Panatilihin mo na lang yang ugali mo. Kung hindi ka makakatulong sa iba, huwag ka na lang humadlang. Sa huli, napilitan siyang pumayag at pinapasok ako para tingnan ang pasyente. Pero nang papasok na sana siya, isinara ko ang pinto kaya nagalit siya ng husto at halos hindi makahinga. Nakatayo ako sa labas at naririnig ko siyang minumura ako. Pero ngumiti lang ako. Iniisip sa sarili. Kahit magalit pa siya, hindi pa rin ako takot. Pumasok ako sa silid ng mga pasyente. Napako ang tingin ko sa pasyente bilang 30, 30. Ang mga pasyenteng ito ay konektado lahat sa mga life support monitor. Ang ilan sa kanila ay napakahina na ng vital signs. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga tunog ng babala ang aparato na, beep, beep, beep. Ngunit sa harap ng mga impormasyong ito, maraming doktor ang walang magawa, kabilang na si Dr. Kong, na kanina pa nagpapakita ng kayabangan sa labas. Lumapit si Laika, sumulyap lang ng ilang beses saka tumingin sa akin. Ang aming samahang 4 na karagatan ay pangunahing nakatuon sa internasyonal na kalakalan. Hinala ko, maaaring may kinalaman ito sa bagong materyal na aming sinasaliksik at ginagawa. Sa kasalukuyan, ipinadala ko na ang batch ng materyal na ito. Pero wala pang resulta. Pagkasabi ni Laika, napansin niyang hindi siya pinapansin ng kausap. Bagkos ay inilagay nito ang 2 daliri sa leeg ng pasyente. Ito ang paraan ng pagsusuri sa tradisyonal na medisina. Dati, nag-imbita na kami ng maraming kilalang doktor para suriin sila. Sabi nila, maayos naman ang lagay. Pero ang mga datos mula sa makina. Nakikita mo naman. Itinuro ko ang paligid. Ang mga modernong kagamitang medikal na konektado sa katawan ng pasyente. Sumusukat ng tibok ng puso, presyon ng dugo, at iba pang vital signs. Ang vital signs ng lahat ng pasyente ay pababa ng diretso. Talagang napakakaiba. Sumulyap ako, pero isang ngiti ang sumilay sa gilid ng aking bibig. Anong nginingiti mo dyan? Tanong ni Laika. Huwag kang magmadali, malalaman mo rin ang sagot maya-maya. Sagot ko. Saka itinaas ang kamay at pinunit ang damit ng pasyente. Pagkatapos, 3 pilak na karayom ang parang kidlat na tumama. Tumusok sa 3 pangunahing acupuncture points sa dibdib ng pasyente. Matamang nakatingin si Laika. Biglang nanginig ng malakas ang 3 pilak na karayom. Na parang malakas na tinamaan sa isang patag na ibabaw. Bakit ganyan? Basta hindi papatay ang tao. Magkakaroon ng depensang reaksyon ang katawan. Sinelyuhan ko ang 3 pangunahing acupuncture points para piliting ilabas ng katawan ang potensyal nito ayon sa Chi Dynamics. Mas malakas ang paggalaw. Ibig sabihin, mas malakas ang katawan. Pagkasabi ko noon, tumigil sa panginginig ang 3 karayom. Bakit tumigil? Patay na ba talaga? Nagbago ang ekspresyon ni Laika. Lumingon siya sa aparato. Nagbigay ng malakas na tunog ng babala ang aparato at nawala ang mga vital signs. Pumasok ang chi sa katawan. Hindi pa malinaw ang buhay. Umalis ang espiritu pero hindi nawala ang chi. Hindi umalis ang espiritu. Hindi ka papatay. Sabi ko. Tiningnan ako ni Laika. Sinusubukang intindihin. Pero hindi na ako nagpaliwanag pa. Iginewang ko lang ng bahagya ang aking kamay. 12 pilak na karayom ang lumipad palabas. Eksaktong tumama sa 12 acupuncture points sa katawan ng pasyente. Biglang iminulat ng pasyente ang kanyang mga mata. Namumula ang kanyang mga pupil. At agad na bumangon mula sa kama. Sumugod sa akin na parang gustong mangagit. Medyo matigas pa ang pasyenteng ito. Tinulak ko ng malakas ang batok ng pasyente.
Isang hindi ka nais-nais na tunog ang umalingaw-ngaw at isang itim na bagay ang dumaan sa kamay ko. Heto na ang salarin. Patanjin ako. Sabi ko. Lumapit si Laika. Hindi maalis ang tingin sa kamay ko. Binuksan ko ang aking kamay. Sa palad ko ay isang malambot na itlog ng uod. Kasing laki ng kuko. Kulay ube na itim at gumagalaw. Ano to? Nakakadiri, sabi niya. Ito ay insekto mula sa hilagang hangganan. Ang ganitong uri, kapag pumasok sa katawan, ay mabilis na sisirain ang mga internal na organo. Kokontrolan ang kamalayan. Gagawing parang zombie ang tao. Isa pa, ang insektong ito ay may kakayahang magparami sa dugo. Napakadaling makahawa. Nang marinig iyon, agad na natakot si Laika hanggang sa manlamig ang kanyang mga kamay at paa. May gustong manakit sa akin. Ang samahang apat na karagatan ay hindi tanga. Sa kasalukuyan, hindi matatag ang sitwasyon. Nahaharap ang samahan sa maraming paghihirap. Ang malalaking alyansa sa kalakalan mula sa Hilaga at Timog ay nag-aabang. Gustong hatiin ang kanilang parte. Sa mismong panahong ito, lumitaw ang insekto mula sa hilagang hangganan. Sa ilalim ng dobleng presyon ng ekonomiya at opinyon ng publiko. Kung hindi mag-iingat, mahuhulog sila sa isang sitwasyong hindi na mailigtas. Sino ang gustong manakit sa samahang apat na karagatan? Nagpatuloy ako. Kung kumalat ang insektong ito, hindi lang ang buong Namlin kundi pati ang buong rehiyon ng Jiangnan ay lulubog sa malaking sakuna. Si Laika, na laging kalmado, ngayon ay unang beses na nagpakita ng pagkataranta. Pero agad ding naramdaman ko ang isang malambot na puwersa mula sa likuran na dumagan sa likod ko. Mahigpit na yamakap sa katawan ko. Ginoong Chu, pakiusap, iligtas niyo ako. Ang samahang apat na karagatan. Si Laika, ay handang magbayad ng anumang halaga. Handang tanggapin ang anumang hilingin ninyo.